Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Ronnie, 36 na taong gulang. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang security guard sa isang condominium dito sa Makati. Sa totoo lang, hindi talaga ako sanay magbahagi ng mga kwento, lalo pa kung ganitong kakaiba at personal. Pero dahil ilang taon na din naman ang lumipas, naisip kong ibahagi na din ang karanasan kong ito sa mas maraming tao. 3 taon nang nakalipas mula nang mangyari ang karanasan kong ito. Na-assign ako noon bilang isang night shift security guard sa isang electronics warehouse sa Valenzuela. Malawak ang lugar na binabantayan ko. 2 malalaking gusali ang nasa loob ng compound. Yung unang gusali ang main warehouse. Laging busy yun tuwing araw dahil nandun lahat ng stocks ng electronics at mga gamit na ibinebenta ng kumpanya. Yung pangalawang gusali naman ay ginagamit lang paminsan-minsan. Madalas doon inilalagay ang sobrang stock at doon din ginagawa ang mga inventory tuwing katapusan ng buwan. Sa unang 2 buwan ko doon sa kumpanya ay naging tahimik naman at payapa ang trabaho ko. Normal ang routine. Maglalakad ako tuwing 2 oras para siguraduhin na nakalak lahat ng pintuan at bintana. Pagkatapos nun ay babalik ako sa guardhouse para mag-monitor ng CCTV. Dahil nga tahimik ang compound, naging madali para sa akin ang trabaho. Minsan nga nakakabagot na rin. Pero mas gusto ko na rin yun, mas tahimik kaysa sa pang-umaga. Pero makatapos ang mga unang buwan ko doon, unti-unti akong nakapansin ng mga maliliit na kakaibang pangyayari na sa simula ay pilit kong hindi pinapansin. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagpatay-sindi ng mga ilaw. Isang gabi, matapos kong magronda sa paligid, bumalik ako sa guardhouse at napatingin ako sa CCTV monitor. Napansin ko na may bukas na ilaw sa second floor, dun sa kabilang gusali. Nakakapagtaka. Dahil siguro ako na pinatay ko lahat ng ilaw doon kanina. Hindi ko naman agad inisip na may mali. Baka kako may nakalimutan lang talaga ako. Kaya bumalik ako para patayin yung ilaw. Pero kinabukasan, halos pareho ang pangyayari. Parehas na ilaw, parehas na kwarto, nakabukas ulit. Hanggang sa naging regular na itong maganap. Halos 2 beses kada linggo. Lagi ko namang sinisiguradong patay na lahat ng ilaw bago ako umalis doon. Pero pagtingin ko ulit sa CCTV, bukas na naman. Hindi ko naman agad mai-report yun ng basta-basta dahil baka sabihin lang nila guni-guni ko lang. Pero malinaw sa alaala ko na hindi ko nakakalimutang patayin yung mga ilaw na yon. At isa pa, imposibleng mangyari yun gabi-gabi. Hanggang sa nadagdagan na yung mga kakaibang pangyayari bawat araw. May isang gabi na habang nagro-ronda ako sa second floor, napadaan ako sa isang kwarto kung saan nakalagay ang mga lumang printer at mga sirang computer. Sigurado akong nakasalansan yun ng mga ayos doon sa loob ng silid kasi araw-araw kong dinadaanan yun at kabisado ko yung lugar. Pero ng mga sumunod na gabi, napansin ko agad pagpasok ko dun sa kwartong yun. Medyo magulo na ang pagkakasalansan. Para bang may naglipat o nanggulo na mga gamit doon. Kaya sinubukan kong ibalik ulit sa ayos ang pagkakasalansan ng mga ito. Pero makalipas lang ang ilang araw, muli kong napansin na magulo na naman ang pagkakasalansan ng mga gamit doon. Doon na ako nagsimulang medyo kabahan dahil parang may kakaibang nangyari talaga sa loob ng gusali. At meron pang isang beses, isang madaling araw, habang nakaupo ako sa guardhouse at tumitingin sa mga CCTV. Napansin ko yung camera number 4. Ito yung camera na nakatutok sa hallway ng second floor, kung saan madalas bukas yung mga ilaw. Bigla na lang nagkaroon ng interference yung screen. Parang static na tumagal lang ng ilang segundo, pero bumalik naman ulit sa normal. Nagtataka lang ako kasi
First time kong ma-experience yung ganoong pangyayari sa CCTV namin. Pinuntahan ko agad yung area para siguraduhin maayos ang lahat. Pagdating ko roon, wala namang kakaiba at chinek ko yung camera. Wala naman akong nakitang sira kahit sa mga wiring nito. Pero sa mga sumunod na gabi, naging paulit-ulit yung mga static sa parehong CCTV camera. Eksakto lagi ang oras. Madalas nangyayari yun bandang 1:00 ng madaling araw. Walang ibang CCTV na nagkakaproblema, kundi yung isang yun lang talaga. Tumawag na rin ako sa supervisor namin tungkol dito. Pero sabi lang niya, baka luma na daw yung CCTV, kaya ganoon. Sinubukan ko maniwala na baka nga normal lang lahat ng ito. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito normal. Dahil halos araw-araw akong nasa lugar na yon, kabisado ko na lahat ng mga detalye. Alam ko kung kailan may nagbago, kahit kaunti lang. Habang tumatagal, mas lalo ako naging curious sa mga pangyayaring ito. Minsan ay parang gusto ko nang umalis. Pero lagi ko na lang iniisip na baka ako lang ang gumagawa ng mga kwento sa isip ko. Wala naman kasi akong matibay na patunay na may mali talaga sa lugar. Puro lang maliliit na bagay na pwedeng isisi sa kapabayaan o pagkakataon. Hanggang mangyari ang isang gabi doon. Habang nasa guardhouse ako, nagkaroon ulit ng interference yung CCTV number 4. At ngayon, mas matagal na itong nag-static kaysa dati. Habang nakatitig ako sa monitor, napansin ko na parang may malabong imahe na unti-unting gumagalaw sa screen. Hindi ko malinaw na makita kung ano ito. Basta parang blurred na imahe na nasa dulo ng hallway. Pero ilang saglit lang ay nawala ito at bumalik na sa normal yung screen. Nung puntong yun tumayo ako agad at dali-daling pinuntahan yung eksaktong lugar na nakita ko sa CCTV. Pagdating ko roon, wala namang kakaiba. Walang bakas na may tao at wala ring gamit na nagalaw. Nanatili lang akong nakatayo roon. Nagtataka kung ano ba talaga yung nakita ko kanina. Maya-maya, bumalik ako sa guardhouse at nireview ko yung recording ng CCTV. Pero puro static lang ang nakita ko. Wala yung malabong imahe doon sa kanina. Doon na talaga ako tuluyang napaisip. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo bang may kakaiba sa lugar na yon? O epekto lang bang lahat ng imahinasyon dahil sa pagod at antok? Hindi ko pa alam noon na ang kakaibang imahe na iyon pala ang simula ng isang mas nakakakilabot na karanasan na babago sa buhay ko bilang isang gwardiya. Matapos yung gabing yun na nakita ko yung malabong imahe sa CCTV, naging iba na talaga yung pakiramdam ko tuwing papasok ako sa trabaho. Hindi na tulad dati na kalmado at kampante lang ako sa pagbabantay sa gabi. Ngayon, parang lagi akong naghihintay na kung anong kakaibang pangyayari ang magaganap. Pero dahil trabaho ko yun, kailangan kong harapin. Kahit hindi ko lubusang maintindihan kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Lumipas sa mga araw at gabi at mas lumala pa yung mga nararanasan ko sa warehouse na yon. Maraming beses na rin akong napapahinto habang nagronda dahil para bang may nakikita akong gumagalaw mula sa kabilang dulo ng hallway. Pero sa tuwing sisilipin ko ng mabuti, wala naman tao. At isa pa sigurado akong ako lang ang empleyado sa mga gabi na yon. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko iniisip na may multo o kababalaghan man. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko nga lang o epekto lang ng antok. Hanggang sa dumating yung isang gabi na yon. Habang tinitignan ko yung CCTV, nakita ko ulit yung interference sa monitor number 4. Sa pagkakataong ito mas malinaw na ang imahe.
Hindi pa rin siya gaanong buo, pero may siguradong hugis na ng tao na naglalakad sa hallway. Kinabahan na agad ako noon dahil ngayon ko lang talagang malinaw na nakita na may tao na naglalakad sa loob ng gusali. Agad kong tinignan kung anong oras yun, 1:00 ulit. Eksaktong-eksakto gaya nun dati. Agad akong tumayo at mabilis na naglakad papunta sa gusaling iyon para siguraduhin walang ibang tao doon sa loob. At nang dumating ako sa mismong lugar na nakita ko sa CCTV, tahimik na tahimik ang paligid. Tinignan ko lahat ng kwarto sa hallway. Binuksan ko isa-isa ang mga pinto. Pero wala talaga akong nakita. Walang kahit anong bakas na may ibang tao roon. Bumalik ako sa guardhouse na puno ng pagdududa at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyaring yun. Pero alam ko sa sarili ko na malinaw kong nakita sa CCTV monitor isang hugis ng tao. Ilang gabi pa ang lumipas, lalo lang dumalas yung mga ganitong sitwasyon. May mga pagkakataong halos hindi ko na kayang tumingin sa monitor dahil natatakot ako sa pwede kong makita. Sa bawat pag-ikot ko, ramdam ko yung bigat ng kaba. Para bang may ibang presensya talaga na hindi ko nakikita. Isang gabi bandang 2:00 ng madaling araw, habang naglalakad ako sa labas papunta sa pangalawang gusali, napalingon ako sa bintana ng second floor. Kitang-kita ko na may anino ng isang tao na naglalakad. Bumilis agad ang tibok ng puso ko at dali-dali kong tinakbo yung hagdan papunta sa second floor para masigurado kong mahuli ko kung sino man ang tao na yon. Pagdating ko sa itaas, madilim at walang tao ang buong floor. Sinuri ko ulit bawat kwarto, pati ang mga pintuan na posible niyang pagtaguan. Pero wala talaga. Wala kahit anong palatandaan na may nagpunta roon. Napailing na lang ako. Pilit kong pinapakalma yung sarili ko. Sinabi ko na lang ulit na baka guni-guni ko lang. Pero habang pababa ako sa second floor, biglang tumunog yung radyo ko. Tumatawag yung guardhouse na sigurado naman akong walang tao. Nagmadali akong bumalik para tignan kung bakit. Pagpasok ko ng guardhouse, nakatingin lang ako sa monitor habang nanginginig yung mga kamay. Kitang-kita ko na ngayon, isang tao ang malinaw na naglalakad sa hallway kung saan ako nanggaling. Ilang minuto lang ang nakalipas. Pero ang mas nakakatakot pa rito ay yung suot-suot niya. Parehong-pareho sa uniforme ko. Pati yung paraan ng paglalakad niya ay eksaktong-eksakto katulad ng kilos ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa CCTV. Malinaw na malinaw ko siyang nakikita ngayon. Hindi malabo, hindi blurred. Napaka-imposible dahil ako lang talaga ang naka-duty sa oras na yon. Hindi na ako nakatiis. Bumalik ako agad. Halos tumakbo ako papunta ulit dun sa gusali. Kailangan kong malaman kung sino o ano ba talaga yung gumagawa ng ganito. Pagdating ko sa hallway, nakatayo ako sa mismong lugar na nakita ko sa CCTV. Pero tahimik at walang tao doon. Lumingon-lingon ako sa paligid. Naghahanap ng kahit anong palatandaan, pero wala talaga. Nakatayo lang ako roon na parang hindi alam ang gagawin. Pero bago pa man ako umalis, may naramdaman akong kakaiba sa likod ko. Hindi ito lamig, hindi rin hangin o bulong. Para bang isang kakaibang pakiramdam na parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa malayo. Dahan-dahan akong lumingon papunta sa dulo ng hallway. At sa malayo, sa dulo ng koridor, nakita ko ng malinaw ang isang figura ng tao. Nakatayo siya roon, diretsong nakaharap sa akin. Halos himatayin ako nang malinaw kong nakita ang itsura niya. Parehong-pareho ng itsura ko. Para bang tumitingin ako sa salamin. Pero imposibleng refleksyon ko ito dahil napakalayo niya mula sa akin. Hindi ako nakagalaw sa sobrang takot at gulat noon. Hindi rin siya gumagalaw. Nakatayo lang at diretsong nakatitig mula sa malayo.
Hindi ko alam kung gaano kami katagal na ganoon. Pero habang nakatayo, bigla akong nagkaroon ng lakas para tumalikod at mabilis na bumaba ng hagdan. Hindi na ako lumingon pa ulit. At pagdating ko sa labas, huminto ako saglit para habulin ang paghinga ko. Hindi ko talaga alam kung ano yung nakita ko, pero parang napaka-imposible na makita ko ang sarili kong refleksyon sa loob ng gusali. Makalipas ang ilang minuto, hindi muna ako bumalik sa guardhouse. Nanatili ako sa labas dun sa may gate. Naghintay hanggang sumikat ang araw. At sa puntong yun mismo, malinaw na sa isipan ko. Hindi ko na talaga kayang manatili pa sa lugar na yon. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinausap ko agad ang supervisor namin at sinabi ko sa kanya na gusto kong magpalipat sa pang-umaga dahil meron akong medical condition. Pero alam ko ang totoo, wala naman akong sakit. Pero yun lang talaga ang naisip kong dahilan para payagan agad nila ako na wala masyadong tanong. Sinabi ko pa nga na kung hindi nila ako ililipat magre-resign na lang ako. At buti na lang, kailangan namin ng tao noong mga panahon na yon. Umayag sila na maging pang-umaga ako. Simula noon, hindi na ako kailanman naging night shift. Ayoko nang maulit yung karanasan na makita ko yung sarili kong muka na nakatitig pabalik sa akin. Kahit pa iniisip ko minsan na baka guni-guni lang yon, malinaw pa rin hanggang ngayon sa alaala ko ang mukha niya. Hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yon. Wala akong ibang sinabihan ng totoong dahilan kung bakit ako lumipat ng schedule. Maliban na lang sa isang malapit kong kaibigan na kasamahan ko rin sa kumpanya. Siya lang yung sinabihan ko tungkol sa nakita ko nung gabing yun. Hindi naman niya ako pinagtawanan. Pero sa tingin ko hanggang ngayon ay hindi siya ganap na naniniwala. Pero para sa akin, sapat nang naikwento ko yun sa kanya. Kahit paano gumaan ang pakiramdam ko ng mga panahon na yun. 3 taon na mula nang nangyari yun. Dito na ako nagtatrabaho sa isang kondominium sa Makati. Pang-umaga pa rin ako at hindi na ako kailanman tumanggap pa ng night shift sa trabaho. Mas tahimik na ang buhay, pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang aral mula sa karanasan ko na yon. Para sa akin, may mga bagay talaga sa kadiliman na hindi natin lubos na mauunawaan. Ako po si Edwin. Isa akong security guard sa isang bangko dito sa Cubao. Tahimik po ang buhay ko ngayon. Umaga ang pasok, maayos ang sistema at bihira ang ma-stress. Pero 8 taon nang nakakalipas, may isa po akong karanasan na hindi ko talaga maipaliwanag. Hindi ito istorya tungkol sa nakawan, sa holdapan o kahit anong gulo. Isa itong pangyayari na hanggang ngayon ay nanunuot pa rin sa buo kong pagkatao. Taong 2015 noon, nang magtrabaho ako sa isang BPO building sa Alorica, Cubao. Na-assign ako bilang isang day shift security guard. Araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ay binabantayan ko ang lobby, elevators, at sa ilang mga critical na area tulad ng sleeping quarters sa 7th floor. Sa mga hindi po pamilyar sa setup ng BPO, ang sleeping quarters po ay maliit na silid para sa mga empleyadong nais matulog o magpahinga sa pagitan ng shift nila, lalo na yung mga galing sa graveyard o panggabi. Pero dahil day shift ako, madalas ay halos walang tao sa mga floor. Ang mga natitira na lang ay mga nag-OT, mga team leader, o yung mga QA staff na kailangang mag-adjust ng schedule. Sa mga bagong gwardya, isa sa mga pinapaliwanag agad sa amin ay ang 3-hour rule. Walang pwedeng matulog sa quarters ng lagpas sa 3 oras. Mahigpit yung ipinagbabawal. Ito ay dahil sa isang kilalang insidente noon sa isang BPO sa Ortigas, kung saan may lalaki raw na natagpuang wala ng buhay sa loob ng sleeping quarters.
Cardiac arrest, sabi ng report. Walang nakapansin sa kanya dahil hindi nga na-check. Kaya simula noon, halos lahat ng BPO ay nagpapatupad ng 3-hour monitoring at kaming mga gwardya ang nagbabantay. Kapag may pumapasok sa sleeping quarters, kailangan nilang mag-login sa sheet dun sa may pintuan. Ang oras ng pagpasok, pangalan at pirma. Kami namang mga gwardya, kailangan balikan sila saktong 3 oras matapos nila mag-login. Kung tulog pa sila, kailangan namin silang gisingin. Madali lang yon sa unang tingin, pero mahirap na lalo na pag panggabi ka. Sa unang 2 buwan ko sa pwesto, wala namang kakaiba. Tahimik lang. Minsan nga walang laman ang quarters buong shift. Madalang na yung 1 o 2 natutulog, pero lagi naman silang umaalis bago lumagpas ang 3 oras. Hanggang sa dumating ang unang linggo na may mga bagay na unti-unti kong napapansin. Maliliit na bagay lang ito nung una. Parang may tunog sa loob ng quarters kahit wala naman tao. Isang beses nga, bandang 12:00 ng tanghali. Habang paakit ako sa 7th floor para mag-routine check, narinig ko ang parang banayad na ingay ng kama. Yung tunog ng inuusod na kutsyon na parang may gumagalaw sa loob. Normal lang sana kung may tao sa loob. Pero nung buksan ko ang pinto, walang laman ng silid. Malinis, patay ang ilaw at maayos ang mga kumot. Pero yung tunog na narinig ko, talagang sariwa lang. Hindi ko agad pinansin, baka kako guni-guni lang. Pero kinabukasan, ganun na naman. Ibang oras na. Pero sa bawat paglapit ko sa pintuan ng quarters, parang may naririnig akong may hinang kaluskos sa loob. Minsan parang tunog ng mga yabag na para bang may naglalakad sa loob. Pero ang pinaka nagpabigat ng pakiramdam ko ay nang una kong naamoy ang parang amoy daga na nabubulok sa may bandang sulok ng silid. Sa una ay hindi agad halata, hindi ganong katapang. Pero sapat na para mapansin mo kapag nagtagal ka sa loob. Nilapitan ko ang sulok na yon. Inisip ko baka may pumasok na hayop o may sirang kable na naaamag na. Pero wala akong nakita. Ni isang bakas ng hayop, ni isang mantsa, o kahit sulok na basa. Ang silid ay napakaayos, malamig pa nga bukas ang aircon. Pero bakit may amoy? Doon ako unang nagtaka sa silid na yon. Lumipas pa ang ilang mga araw, paulit-ulit ang naririnig kong tunog. Paulit-ulit din ang paglitaw ng amoy, pero wala pa ring tao tuwing chinecheck ko yun. Wala ring record ng natutulog. Ang pinaka kinababahala ko, may mga oras na nararamdaman kong parang may tao talaga sa loob habang nakatayo ako sa labas ng pintuan. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa. Pero sa tuwing bubuksan ko ang pinto, walang laman. Talagang nakakapagtaka ang mga nararanasan ko na yun. Mga tunog, amoy, at pakiramdam na may presensya kahit walang tao. Nakakabahala. Pero sa kabila ng lahat ng yun, inisip ko pa rin baka normal lang o baka sadyang sensitibo lang talaga ako. Pinapaniwala ko ang sarili ko na guni-guni ko lang. Pero hindi ko lang alam, sa mga susunod na araw pala ay mararanasan ko na ang pinaka nakakakilabot na karanasan ko bilang isang gwardya. Wala pa akong ideya na ang ordinaryong araw na yon ay magiging simula ng hindi ko makakalimutang karanasan sa trabaho ko. Gaya ng nakasanayan, maaga akong dumating sa opisina. 6:00 ng umaga sa BPO sa Cubao. Normal ang simula ng araw. Maaliwalas ang panahon, mabagal ang galaw ng mga empleyado sa loob ng opisina, karamihan ay uwian na, at halos walang laman ng sleeping quarters. Wala pa rin nakalagin sa logbook pag-check ko ng umaga.
Pero bandang 11:00 ng tanghali, habang nasa lobby ako, napansin kong may isang lalaking papalapit sa guard post. Nakaitim siyang hoodie, faded ang maong, at may bitbit siyang body bag. Medyo tiklop ang katawan niya, parang pagod, at halos hindi nga siya makatingin ng diretso sa akin. Tumango lang siya, sabay tuloy-tuloy sa elevator papuntang 7th floor. Makalipas ang ilang minuto, sumunod akong umakyat para mag-check ng log sheet sa quarters. At pagdating ko sa 7th floor, nakita kong bukas ang logbook sa may pinto ng quarters. At nakita ko nga dun ang pangalan ng lalaki. Pero hindi ko mabasa yung pangalan niya. Para bang minadali niya yung sulat. Hindi ko masigurado kung anong apelido, para bang sinadya o parang walang kontrol yung sulat kamay niya. Inisip ko na lang noon, mamaya na lang siguro. Paglabas niya, i-check ko na lang yung ID niya. Alinsunod sa 3-hour rule, kailangan ko siyang balikan makalipas ang takdang oras. Hindi pwedeng masobrahan. Dagdag pa doon, inisip kong maayos ko siyang gigisingin, lalo na't hindi ko pa siya kilala. Lumipas ang 3 oras, 2:00 na. Walang nag-report na lumabas ang lalaki. Wala rin sa CCTV footage sa loob ng lobby. Kaya dumiretso na ako sa 7th floor para gisingin siya. Pagdating ko sa hallway, agad akong napahinto. Dahil nasa tapat pa lang ako ng pintuan ng quarters, ay may matinding amoy na agad na sumalubong sa akin. Amoy para bang amoy panis, amoy pinaglumaan o amoy patay. Hindi ito yung typical na amoy pawis o amoy kulob. Literal na parang may nabubulok sa loob. Napakalansa. Sa sobrang tapa nga pinisil ko na yung ilong ko, wag lang ako masuka. Pinilit kong pumasok dun sa sleeping quarters. Binuksan ko ang pintuan, mabilis lang. Inaasahan ko nang makikita siya. Pero pagpasok ko sa loob, walang tao. Maayos ang kutsyon, walang gamit, walang bag at walang jacket. Wala ring sapin o kumot na karaniwang naiiwan ng mga natutulog doon. Pero ang sulok ng silid, kung saan kadalasang may humiga, ay tila may bakas ng basang spot sa foam na para bang may tumulo. At mula roon mismo nanggagaling ang amoy. Sa puntong yun hindi ko na kinaya. Lumabas ako agad ng silid. Tinawagan ko ang maintenance at sinabi kong kailangan na nila agad linisin yung sleeping quarters. Hindi ko na talaga inexplain ang dahilan sa kanila, basta tinawag ko lang yung mga maglilinis. Ilang minuto lang, dumating ang 3 janitor. Lahat sila may dalang mask at mga panglinis. Pero pagpasok nila sa loob, isa agad ang napasuka. Sabi nga nung isa grabe daw ang amoy. Para daw isang bangkay na nabilad sa labas, tapos ipinasok sa loob. Maingat nilang nilinis ang loob ng sleeping quarters. Binaliktad ang foam, tinanggal ang takip ng ventilador, sinilip ang ilalim ng kama, wala silang nakita. Pero ang amoy, talagang hindi nila lubusang maalis. Para bang nakakapit na sa kisame. Matapos ang 1 oras, pinilit nilang matapos ang paglilinis. Lumabas sila ng pawisan at halatang iritable. Ako naman, dumiretso sa CCTV room. Natatandaan ko pa, bitbit ko yung log sheet noon. At kahit medyo nanginginig ang kamay ko, pinilit kong maging kalmado habang naglalakad. Pilit kong binabalikan sa isip ang mga nangyari kanina. Kung paano ko nakita ang lalaking iyon na pumasok sa quarters. Inaalala ko kung paano ko naamoy ang halos hindi matiis na bulok na amoy sa loob ng silid. At ang pinaka bumabagabag sa isip ko, sa kabila ng lahat ng yun, wala akong nakita sa mismong loob ng quarters. Pagdating ko sa CCTV room, nadatnan ko si Carlo. Siya ang IT personnel na naka-duty noong umagang yun.
Agad niyang binuksan ang footage ng hallway sa 7th floor. Partikular ang kamera na nakatutok sa pintuan ng sleeping quarters. Tahimik lang kami pareho habang pinapanood ang screen. At lumipas sa mga sandali, nakita ko agad ang sarili kong dumaan, bitbit ang clipboard. Nakatingin sa logbook. Pareho ng nakita ko sa actual na oras. Wala pa ring mali sa eksenang yun. Pero habang patuloy na umaandar ang video, lumitaw ang lalaking nakaitim na hoodie. Bumati siya sa akin. Kinuha ang ballpen at nagsulat sa logbook. Bumati siya sa akin. Umakyat siya sa 7th floor. Kinuha ang ballpen at nagsulat sa logbook. Sobrang kaba ko sa punto na yon dahil kitang-kita ko ang sarili ko sa CCTV. Nakasalubong mismo ang lalaki na yon. Ilang minuto pa ang lumipas sa kalagitnaan ng playback. Bandang 11:15 AM, biglang huminto si Carlo sa pag-scroll. Tumuto kami pareho sa screen at doon namin nakita ang pintuan ng sleeping quarters. Dahan-dahang bumubukas. Walang kahit sinong tao sa paligid. Walang gumagalaw ng doorknob, walang dumadaan. At ilang segundo matapos bumukas, dahan-dahan din itong muling sumara. Para bang may pumasok sa loob ng kwarto, pero hindi kita sa kamera. At habang pinagmamasdan ko yun, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa sobrang kaba. Hindi ko na kailangang magsalita. Tumingin si Carlo sa akin at nakita ko rin sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na reaksyon. Hindi kami nakapagsambit ng kahit ano, pero pareho naming alam may mali sa footage. Matapos yun, dumiretso ulit ako sa logbook nang hindi nagsasalita. Binuksan ko ang pahina ng araw na yun. Tinignan ko ang sulat ng lalaki na hindi ko mabasa kanina. Nandoon pa rin ang iniwan niyang sulat, pero sa pagkakataon na yun, may mahabang guhit na ang pangalan niya. Isang palihis na guhit sa isang buong pangalan. At sa mga oras na yon, hindi na talaga ako mapakali. Hindi lang ito basta guni-guni. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding kabog ng dibdib sa buong buhay ko. Hindi ako nakagalaw ng ilang minuto. Kahit nga si Carlo, hindi na rin maipinta ang muka. At matapos ang pangyayari na yun, hindi ako nakapasok kinabukasan. Dahil 3 gabi rin akong halos hindi makatulog. Bawat sulok sa bahay, kahit gaano kaliwanag, parang may bahagi ng dilim na nakatingin sa akin. Paulit-ulit sa isip ko ang pagbukas ng pintuan, ang mabahong amoy, yung naglaong lalaki, at ang pangalan sa logbook na tila ba may nagbura. Matapos ang 3 araw nang hindi ko pagpasok, wala akong ginawa kundi pag-isipan kung babalik pa ba ako. Pero mas matindi pa doon ang bigat ng tanong sa isip ko. Kung hindi ko na babalikan ang trabaho, paano ng pamilya ko? Hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho sa edad kong yun. Lalo pat may mga anak akong pinag-aaral. Kaya kahit may pangamba, buo kong nilunok ang takot at bumalik ako sa trabaho. Nung una nahirapan talaga akong tanggalin ang pagkabalisa. Lagi akong may kaba sa tuwing papasok sa opisina. Para bang bawat oras habang nag-iikot ako, nag-aabang ako ng kung ano na naman bang kakaibang bagay ang magaganap. Pero sa kabutihang palad, habang lumilipas ang mga araw, ay wala naman nang nangyaring kakaiba. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Tumagal pa ako sa kumpanya na yon ng halos 1 taon bago ako lumipat sa ibang company. At sa kasalukuyan, ay maayos na ako dito sa pinagtatrabahuhan kong bangko. Pang-umaga pa rin ang duty ko, pero dahil nga nasa bangko, mas marami na ang tao araw-araw. May mga kliyente, empleyado na, at halos wala ka ng oras para mabagabag pa sa mga bagay na hindi mo dapat makita. Tawagin niyo na lang akong June.
Isa na po akong negosyante ngayon. May maliit na bigasan sa tabi ng bahay at isang bakery na pinapalago namin ng misis ko. Pero bago po ako mapunta sa pagnenegosyo, dati po akong security guard. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang istorya kung bakit iniwan ko ang dati kong trabaho. Isang karanasang hindi ko makakalimutan. 12 taon nang nakalipas nang mangyari ito. Noong panahong iyon ay 33 anyos pa lang ako at nagtatrabaho bilang security guard. Na-assign ako noon sa isang construction site sa La Union at night shift ang duty ko. Medyo liblib ang lugar, malayo sa kabihasnan. Malawak na palayan at puro damuhan ang paligid. Medyo kakasimula pa lang ng site, tinatayo para gawing isang pabrika. Kaya masasabi mong malawak ang lugar. Meron siyang 2 barracks para sa mga tauhan at isang maliit na guardhouse para sa amin. Kasama ko noon si Benny, isang veteranong gwardya. Si Benny ay naka-assign sa harap ng site sa may gate at ako naman sa likurang bahagi. Sa pwesto ko ay matatagpuan ng bodega, tambakan ng bakal, mga kahoy at kung ano-anong mga materyales. Sa likod naman ito ay may malawak na lote na hindi pa inaayos. Puro damo doon, mangilan-ngilang mga puno at matataas na talahib. Naging tahimik naman ang unang buwan ko noon. Gabi-gabi kong iniikot ang site sa parehong oras. Madali ko naman itong nakabisa kung anong ilaw ang mahina at kung ano-anong mga pintuan ang dapat laging nakalak tuwing gabi. Sa madaling araw ang pinakatahimik sa lahat. Madalas, tanging tunog lang ng mga insekto sa damuhan ang maririnig o yung mga kaluskos ng hangin sa yero ng barracks. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa pangalawang buwan ko sa pagtatrabaho doon. Isang gabi sa duty ko, habang nag-iikot ako sa likod, ay may napansin akong parang kakaiba sa gilid ng tambakan. Hindi siya ganun kalinaw nung una, pero may kung anong humila sa atensyon ko nung gabi na yon. At nang lapitan ko, ay may isang matandang babae. Nakatayo siya sa may lilim ng poste. Hindi siya gumagalaw. Malinis naman ang kasuotan niya. Isang lumang bestida na kulay asul na medyo mapusyaw. Maayos ang pagkakatayo niya. Talagang parang wala namang kakaiba. Kalmado lang siyang naroon. Pero sigurado akong hindi siya pamilyar sa akin. Noon ko lang unang beses nakita ang matandang yun. Kaya medyo lumapit pa ako ng kaunti para silipin ng bahagya. Pinagmasdan ko lang muna. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag. Hindi takot, basta kakaiba lang. Nang parang napansin niya akong papalapit, ay wala naman siyang ginawang kakaiba. Tumalikod lang siya at marahang naglakad palayo. Kaya hinayaan ko lang at bumalik na ako sa barracks. Pero nang makarating ako sa barracks, nanatiling malinaw sa isip ko ang itsura ng matanda. Hindi naman siya mukhang naliligaw eh. Hindi rin siya mukhang nababahala na nasa gitna siya ng isang construction site sa ganung oras. Pinagwalang bahala ko lang yun. Ang nasa isip ko baka taga doon lang din at napadaan lang. Lumipas ang mga gabi, bumalik sa normal ang takbo ng duty ko. Walang kakaibang pangyayari. Pero sa likod ng isipan ko, para bang inaabangan ko ulit na makita yung matandang yun. Hindi ko alam kung bakit pero parang may iniwang tanong ang presensya niya. At sa mga sumunod na gabi, hindi na siya muling nagpakita. Pero ewan ko ba, parang hindi pa rin ako napapanatag simula nang makita ko yung matandang yun. Sa tuwing dadaan ako sa likurang bahagi ng compound, napapatingin ako sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Pero wala siya dun. Hanggang dumating ang isang gabi. Ilang minuto bago ako magsimula rumonda. Tinignan ko muna ang paligid mula sa likuran ng guardhouse. Walang tao. Tahimik. Pero may iba akong pakiramdam nung gabi na yon. Hindi ko muna pinansin. Nagpatuloy ako sa duty. At nung pumasok na ako,
Sa madamong bahagi kung saan naroon ang tambakan, doon ko siya muling nakita. Sa parehong lugar, sa ilalim ng poste. Parehong-pareho ang ayos, pati ang postura. Hindi na ako lumapit sa pagkakataong ito. Nanatili akong nakatayo sa di kalayuan. Pinagmasdan ko lang siya. Muli, hindi siya gumalaw. Ilang minuto rin kaming ganoon, tahimik, walang reaksyon, walang kilos. At sa parehong paraan katulad nung unang beses. Tumalikod siyang muli at naglakad palayo. Pagbalik ko sa barracks, hindi ko muna kunento ang nangyari kay Benny. Hindi ko na rin sinubukang unawain pa. Pero doon na nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko tuwing gabi. Parang hindi na ordinaryo ang pag-iikot ko. Hindi pa malinaw noon pero ramdam ko na. Parang hindi normal na naroon ang matandang yon. Pero sa mga susunod na gabi pala, pagkatapos ng ikalawang beses kong makita ang matanda sa likod ng compound, lalo ako naging mapagmasid. Tuwing 2:00 ng madaling araw, palagi kong sinisilip ang tambakan sa likuran. Doon siya unang tumambad sa akin, tahimik na nakatayo, walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Para bang palagi niyang alam kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya roon. Sa unang 2 beses na yon, ay nagawa ko pang baliwalain. Baka ako nagkataon lang o baka nga may daan talaga sa likod na hindi namin alam. Pero nung pangatlong beses, doon na nag-iba ang lahat. Gabi iyon na medyo makulimlim at halos walang buwan sa langit. Maliwanag pa rin ang site dahil sa mga industrial lights. Pero ang paligid sa likuran, sa parte ng tambakan at damuhan, ay mas madilim at tahimik. Habang nag-iikot ako, nasulyapan ko na naman siya. Naroon na naman siya sa parehong lugar, sa ilalim ng lilim ng isang poste. Nakatayo pa rin, nakaharap sa tambakan. Hindi man ako kinabahan agad, pero ramdam kong may bigat sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya. At nang makalapit na ako, ay kinausap ko siya. Simple lang ang tinanong ko, kung ayos lang ba siya, kung may kailangan siya. Ngumiti siya ng bahagya at mahinang nagsalita. Ang sabi niya ay, uuwi na ako, napadaan lang. Hindi ko masabi kung may ngiti ba sa tinig niya o parang pagod, pero malinaw ang tono. At ang isa pang napansin ko, para bang pamilyar na siya dun sa lugar na yun. Hindi ko alam kung bakit, pero ginabayan ko siya at sinamahan ko palabas ng site. Naglakad kami. Mabagal siyang lumakad at saka tahimik. At halatang hindi siya nag-aalala na napasok niya ang isang lugar na dapat ay mahigpit ang seguridad. Sa isip ko, baka nga matagal na siyang nakatira sa paligid. Baka dati siyang residente ng lupa bago ito gawing construction site. Pagdating namin sa harapan ng compound, nakita kami ni Benny. Nasa gilid siya ng guardhouse, hawak ang kanyang radyo, nakatitig sa amin. Nagkatitigan pa nga kami saglit habang inaabot ko ang gate para palabasin ang matanda. Hindi ko muna pinansin yung tingin ni Benny na yon. Pagkalabas ng matanda, ay isinara ko ang gate at bumalik ako sa barracks. Pagpasok ko, tinanong ako ni Benny kung sino yung kasama ko. Sinabi ko sa kanya na matandang babae lang na siguro yung naligaw o dumaan sa likod. Wala siyang masyadong reaksyon. Tumango lang siya at muling bumalik sa loob ng guardhouse. Kinabukasan pagkagising ko, pagmulat ko ng mga mata ay parang binagsakan ng semento ang katawan ko. Napakabigat ng pakiramdam. Ang init ng balat ko noon, para bang nilalagnat ako ng todo. Hindi ko rin kinayang bumangon agad. Pakiramdam ko ay parang puyat, gutom, at hilo na hindi ko maipaliwanag. Pero wala pa sa isip ko noon ang koneksyon ng matanda. Akala ko, baka nahanginan lang ako o napagod sa ikot kagabi. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin nawala ang lagnat ko. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin nawawala yung lagnat ko. Nagpatong-patong ang nararamdaman ko noon.
Nahihilo ako tuwing tatayo. At kahit anong pilit kong kumain, parang walang lasa ang lahat. Sa umaga, hindi ako makatulog ng mahimbing. Hindi naman ako natatakot, pero para bang may laging gumigising sa akin. Minsan nananaginip ako, may mga boses na parang hindi ko maintindihan. May mga imahe ng damuhan, tambakan, at isang babae na palaging nasa gilid lang ng paningin ko. Hindi ko nakikita ng malinaw ang mukha niya, pero alam kong naroon siya. Lumipas pa ang 1 o 2 araw, lalong lumala ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakakaikot, nagkukulong na lang ako sa barracks, balot ng kumot. Pilit kong pinapababa ang lagnat sa pamamagitan ng tulog at pahinga. Hanggang isang gabi, habang nagsasalin si Benny ng tubig sa termos ko, bigla ako nagsalita. Sinabi ko sa kanya na simula nang makita ko ang matandang iyon, saka ako nagsimulang makaramdam ng ganito. Hindi ko na kayang itago pa kaya kinuwento ko na kay Benny. Ang nararamdaman ko kasi noon hindi na basta sipon o trangkaso. May kakaiba talaga. Tahimik si Benny. Halos 1 minuto siyang walang sinasabi. Tinignan lang niya ako, tapos tumayo siya at lumabas ng barracks. Hindi ko alam kung saan siya pumunta noon, pero matapos ang halos 30 minuto, bumalik siya bitbit ang company laptop. Sinabi niya sa akin na tinignan niya sa CCTV recording ng gabi kung kailan ko nakita ulit ang matanda. Yung panahong hinatid ko siya palabas ng gate. Sa una ay normal ang eksena. Ako na nag-iikot sa likod. Nakita ko sa monitor papunta sa tambakan. Nakita rin na tumigil ako sa ilalim ng ilaw ng poste. Doon ako lumingon para bang may kinakausap. Kita rin sa footage na medyo gumagalaw ako at nagsasalita. At sa video ay malinaw na may kinakausap ako. Pero nang i-zoom in namin yung footage, walang ibang tao sa frame. Wala ang matanda. At lumipas pang ilang segundo, nakita ko ang sarili kong tumigil, tumango, saka naglakad pabalik sa harap ng site. Sa aktwal na pangyayari, inaalala ko, hawak ko ang siko ng matanda habang ginagabayan siya palabas. Pero sa video, mag-isa lang akong naglalakad. Sa loob ng ilang minuto, walang ibang gumagalaw sa screen kundi ako. Ako lang. Wala ni anino ng matanda. Walang kahit anong bakas na may ibang tao na naroon. Parang may kumurot sa sikmura ko sa puntong yun. Hindi ko na alam kung pinapawisan ako dahil sa lagnat o dahil sa sobrang takot. Nanuyo ang lalamunan ko habang pinapanood ang sarili kong nagsasalita ng walang kausap. Tinignan ko si Benny, tahimik din siya. At pareho naming alam, nakita niya ako kasama ang matanda. Pero sa video, wala. Napaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang tuwalya sa bato ko. Wala akong masabi nun, wala rin siyang salita. Hindi rin nagsalita si Benny. At sa oras na yon, doon ko lang lubos na naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ito basta matanda lang. Hindi ito simpleng bisita sa compound. At kung ano man siya, parang hindi ko na gustong alamin. Grabe ang takot ko sa mga oras na yon. Pagkatapos ng gabi na yon, nang mapanood namin ang footage, doon na nagsimulang magbago ang takbo ng lahat. Ilang araw pa akong nanatili sa barracks. Hindi na ako makalabas. Hindi na rin ako makakain ng maayos. Kahit anong gamot ang ibigay ni Benny, hindi na bumababa ang lagnat ko. Hindi na rin ako pinipilit ng kumpanya na pumasok pa. Binigyan nila ako ng pahinga, pero hindi ko masabing nakakapagpahinga ako. Sa bawat oras na nakakatulog ako nananaginip ako na naroon ng matanda, nakatayo sa likod ng tambakan. Minsan sa gilid ng kama ko, minsan sa mismong labas ng barracks. Hindi siya gumagalaw sa panaginip,
pero palagi siyang naroon, palaging nakamasid. Ilang araw pa ang lumipas ay bumalik na si Benny mula sa maikling day off niya. Sa pagkakataong ito may kasama siyang isang matandang babae na hindi ko kilala. Maputi na ang buhok nito, nakabistida at may dalang supot na may lamang kandila, itlog, kanin at bote ng langis. Ang pangalan raw niya ay Aling Bising. Isa siyang matandang lokal sa baryo. Ikinuwento raw ni Benny sa kanya ang mga nangyari. Ang matandang babaeng nakita ko sa site, ang biglaang pagkakasakit ko, at ang footage kung saan ako lang ang nakita. Tahimik lang ako habang nag-uusap si Benny at si Aling Bising. Panay lang ang tango ng matanda. Waring pamilyar na siya sa kwento. Hindi siya nagulat. Para bang alam na niya kung anong uri ng nilalang ang bumisita sa lugar namin. Sabi niya, baka raw may naistorbong nilalang sa likod ng compound. Luma na raw kasi ang lupaing yun at kung minsan, may mga nilalang talaga na naninirahan sa mga parte ng lugar na matagal nang hindi ginagalaw. Tinanong niya ako kung may gamit ba akong naiwan sa likod. Anumang personal na bagay. Doon ko naalala ang lumang t-shirt na naiwan ko sa may tambakan habang naglalaba ako ilang araw bago ko unang makita ang matanda. Hinubad ko yun at isinumpay sa rehas pero hindi ko na nabalikan. Nagaya si Aling Bising na puntahan ang lugar at kahit nanghihina pa ako ay pinilit kong sumama. Pagdating namin sa likod ng site, tahimik lang ang paligid. Nakita pa namin ang t-shirt ko dun. Nakasabit pa rin sa parehong rehas. Medyo marumi na nga lang at may konting pekas na sa gilid. Ipinakuha iyon ni Aling Bising at doon mismo sa tabi ng tambakan ay inilatag niya ang mga dala niyang alay. Kanin, itlog, kandila at yung langis. Habang nakaupo kami sa tabi ay nagsindi siya ng kandila at pagkatapos noon itinupi niya ang t-shirt at ibinalot sa dahon ng saging. Sinabihan ako ni Aling Bising na wag ko na muna raw balikan ang lugar na yon sa gabi. Hindi na rin daw dapat ako magsalita o tumingin pa sa kung sino man ang dumaan sa likod. Basta raw tapos na, hayaan na lang. At mula sa araw na yon, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Bumaba yung lagnat, nakakatulog na rin ako ng maayos, nawala na rin yung masasamang panaginip. Wala na rin kakaibang presensya sa barracks. Para bang ayos na lahat. Ramdam ko noon ang napakalaking pagbabago. Pagkalipas ng isang linggo, sinabihan ako ng kumpanya na bumalik muna raw ako sa Maynila at i-assign nila ako sa ibang site. Pero habang nasa bakasyon, nag-isip-isip ako. Medyo marami na rin akong naipon mula sa mga taon ng pagiging gwardiya. At sa puntong yun, nagdesisyon akong magnegosyo na lang at magtayo ng isang maliit na tindahan. Andito pa rin ako sa San Andres at mula noon, unti-unti kong nabuo ang bigasan namin mula sa maliit na tindahan. Kasabay niyan nagsimula na rin ang misis ko ng isang panaderya. At ito na nga ang naging buhay namin ngayon. Hindi na ako gwardya. Wala nang paggising sa madaling araw at wala na ring ronda sa tuwing sasapit ang dilim. Pero hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin ang mga alaala na yun. Minsan talaga may mga pangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. Kagaya na lang ng nangyari sa akin. Kasi kung hindi dahil sa kababalagan na naranasan ko noon, baka hindi rin ako napilitang huminto sa pagiging gwardya at magsimula ng panibagong yugto ng buhay ko. Mahilig po talaga akong makinig ng mga horror stories. Madalas bago matulog o minsan habang gumagawa ng project para sa school ko. Para bang kahit nakakatakot, ang sarap pakinggan kapag may kwento kang sinusubaybayan. At dahil nga nakahiligan ko na yon, susubukan ko naman pong magbahagi ng sarili kong karanasan.
Kamusta po kayo? Tawagin niyo na lang po akong RJ. 22 anyos na po ako ngayon. Isa akong working student. Kasalukuyang kumukuha ng kursong HRM at nagtatrabaho ako ngayon bilang service crew sa isang KFC dito sa Quezon City. Kung susumahin, hindi po naging madali ang buhay ko. Madalas akong kulang sa tulog, kulang sa pagkain, pero nananatili pa rin ang mga pangarap ko. Lumaki po ako sa isang maliit na lugar sa Maynila, sa tabi ng terminal ng mga jeep. 4 kaming magkakapatid. Ang tatay ko ay dati pong construction worker. Si mama naman ay paminsan-minsan naglalabada sa mga kapitbahay. At kung tatanungin nyo, madalas kinakapos kami noon. Pero sa kabila ng lahat, naging masaya pa rin ang pamilya namin. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong ako'y 11 taong gulang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawag ba itong kababalagan o talagang hindi ko lang maunawaan. Pero ang malinaw sa akin ay hindi ito pangkaraniwang karanasan. Noong mga panahon na yun, naging madalang ang proyekto ni Papa sa construction. Panay-palya pa ang pasahod ng kumpanya, minsan delayed, minsan nga ay wala talaga. Ang nanay ko naman kahit araw-araw na may labada, talagang hindi pa rin sapat ang kinikita para sa aming magkakapatid. Kaya nang may lumapit sa papa ko, isang matandang kaibigan ni Lolo, nag-alok ito ng isang trabaho sa probinsya bilang tagabantay ng lupa at tinanggap niya ito. Simple lang ang naging usapan nila. Maggamas ng damo, linisin ang paligid ng lupa, at putulin ang mga sanga ng kahoy na sagabal sa daan. Dagdag pa roon panatilihin daw malinis ang bakuran para paghahanda na magiging taniman. Ang sabi ng lolo ko, matagal na raw hindi naasikaso ang lupa na yon at gusto lang ng may-ari na nasa Maynila rin na wag itong mapabayaan. At dahil nga mahigpit ang pangangailangan namin noon, pumayag ang tatay ko. Ang lugar ay isang liblib na bayan sa Nueva Ecija. Malawak ang lupa, may mga pilapil, taniman at mga punong kahoy sa palibot. Sa gitna ng bukid, may maliit na kubo na may isang silid, lutuan sa labas, at meron ding poso malapit sa punong kakwate. Walang kuryente doon at wala ring signal. Pero para sa isang bata na lumaki sa Maynila, ay kakaiba ito. Walang ingay ng mga tao at malayo rin sa mga usok. Sa unang 2 buwan, naging okay ang lahat. Tahimik ang buhay namin ni Papa. Nasanay ako sa huni ng mga palaka tuwing gabi, yung mga tunog ng kuliglig, at sa pagising tuwing 5:00 ng umaga para magtrabaho kasama ni Papa. May sariling ritmo ang buhay namin doon. Gumising, maggamas, tabas dito, magluto ng pagkain at pahinga. At doon din ako natutong humawak ng itak ng maayos. Naging masaya pa nga ako noon, lalo na kapag sabay kaming kumakain ni Papa sa ilalim ng puno ng saging. Para bang wala kaming problema. Saglit naming nakalimutan ang bigat ng buhay sa lungsod. Hanggang sa mangyari ang hindi namin inaasahan. Isang hapon noon bandang 3:00 o 4:00, habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon sa likod bahay, ay may napansin akong kakaiba. Wala namang malakas na hangin, pero marahan at tuloy-tuloy ang kaluskos ng mga damo. Hindi siya ganun kabilis at parang hindi rin namang kagagawan ng hayop. Yung tunog ay para bang pinipilit kumilos sa pagitan ng mga damo. Mabagal pero mararamdaman mong matatag. Tumingin ako sa direksyon ng tunog pero wala akong nakita. Napatigil ako sa pagwawalis noon, nakatitig lang sa iisang direksyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero para bang may mali sa mga oras na yon. Nagi akong hindi komportable. Kinagabihan, hindi ko yun masyadong inisip. Baka pagod lang kako
o baka may palaka lang na lumusot sa mga damuhan. Pero sa loob-loob ko, alam kong iba ang galaw ng paligid nung hapon na yon. Sa mga sumunod na araw, mas madalas ko nang naririnig yung mga ganong klaseng tunog. Lalo na tuwing bandang hapon habang palubog ng araw. May mga pagkakataon pang may parte ng lupa na may bakas nang hindi ko maipaliwanag. Isang beses habang naglalakad ako sa gilid ng bukid para maghanap ng tuyong kahoy, napansin kong ang mga dahon sa ilang puno ay nakaturo lahat sa iisang direksyon. Hindi yun normal. Wala naman kasing hangin noong mga panahon na yun. Pero parang sinadya ng kalikasan ang galaw nila. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin yun. Pero pagbalik ko sa kubo, para bang pakiramdam ko wala akong ganang kumain. At simula noon, gabi-gabi ay para bang mas naging tahimik na masyado ang paligid. Hindi ko alam kung sobrang nasanay lang ako sa katahimikan, kaya napapansin ko ang mga maliliit na tunog, o baka naman may iba na talagang nangyayari. At doon nga, sa bawat hapon na lumilipas, ay unti-unti nang humuhugis ang isang karanasang nagmarka sa pagkabata ko. Pagkatapos ng ilang araw na parang may kakaibang dalang hangin ang paligid, naging mas maingat na ako tuwing naglalakad sa bukid. Hindi ko masabi kung takot ba talaga ang nararamdaman ko o kung masyado lang talaga akong nag-iisip. Pero simula nung hapon na yun, hindi na talaga ako naging kampante kagaya ng dati. Hindi ko rin agad sinabi kay Papa. Sa totoo lang, baka pagsabihan niya lang ako na guni-guni lang yun. Kaya naging tahimik na lang ako. Pinipilit ko pa rin kumilos ng normal. Maggamas, magsako ng damo, at tumulong sa kusina. Pero sa likod ng isipan ko, may bahagi ng bukid na ayaw ko nang lapitan pa. Tuwing umaga ay ayos pa, maaliwalas at maliwanag. Pero tuwing papalapit na ang hapon, mas ramdam ko yung hindi maipaliwanag na bigat. Lalo na pag natutulog na si Papa at ako na lang ang gising sa gabi. Ang isa sa pinakakakaiba sa lugar na yon ay yung puno ng kakwate sa dulo, sa tabi ng poso. Ang itsura niya ay pareho lang sa iba, tuyot, baluktot at pinapaligiran ng mga damo. Pero sa tuwing tinititigan ko siya ng matagal, para talagang may kakaiba sa pagkakatayo niya. Dumaan pa ang mga araw ay mas lalong nag-iba ang pakiramdam ko. Si Papa ay tila ba mas naging tahimik sa mga nagdaang araw. Hindi na siya gaya ng dati na mahilig magkwento habang nagkakape kami. Paminsan tinititigan lang niya yung harapan ng kubo habang nagsisigarilyo. Kaya napaisip ako, baka kako siya rin ay may napapansin na. Pero gaya ko, pinipilit lang niyang ipagsawalang bahala. Isang madaling araw, nagising ako para magbanyo. Tahimik ang paligid. Si Papa ay taimtim na natutulog sa tabi ko. At nang pumunta ako sa kubeta, napansin kong wala na kaming tubig sa balde. Kaya kinuha ko ito at lumabas ng kubo para mag-igib sa poso. Habang naglalakad ako, medyo naging malimig ang simoy ng hangin. Wala namang kakaiba sa unang tingin. Pero nung papalapit na ako sa poso, ay napatingin ako sa may bandang kaliwa, sa may taniman, doon sa may bandang puno ng kakwate. At napansin ko na may parang nakatayo. Hindi ko alam kung tao o parang anino. Pero sigurado akong hindi yun hugis ng isang puno. Para bang isang tao na may mahabang buhok. Tapos nakatalikod. Parang nakatayo lang siya doon at walang imik. Tumigil ako sa paglalakad. Pinakiramdaman ko ang paligid. Hindi pa takot agad ang naramdaman ko nung una, kundi parang pagtigil lang ng oras. Tumibok lang ng malakas ang dibdib ko at para bang wala akong naririnig nun, kundi yung sarili kong paghinga. Maya-maya, habang nakatitig at pinagmamasdan ko ang anino, unti-unti itong lumingon sa direksyon ko. Nakatitig, diretso sa akin.
Wala akong maaninag na muka. Parang anino lang ng ulo at katawan. Pero alam kong sa akin siya nakatitig. Pagkatapos nun, humakbang siya. Dahan-dahan, paunti-unti. Pero patungo ito sa direksyon ko. Napatigil ako nun. Hindi ako nakagalaw. Yung balde sa kamay ko para bang dumikit na sa palad ko sa sobrang higpit ng pagkakakapit ko. At sa bawat hakbang niya, parang unti-unting nawawala. Pakiramdam ko ay kinakapos na ang hangin sa paligid. At nang medyo bumilis na ang paglapit niya, dun ako parang nawala sa sarili. Nabitawan ko ang balde, bumagsak ito sa lupa, at kasabay nun, sumigaw ako ng malakas. Hindi ko maalala kung ano yung isinigaw ko nun. Tinawag ko ata si Papa. Pero ang alam ko, buong lakas akong sumigaw nun. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong tumakbo. Para bang nawala ako sa sarili. Hindi ko na naisip yung daan o kung madapa man ako. Basta tumakbo lang ako ng napakabilis pabalik sa kubo. At naaalala ko, habang tumatakbo ako noon, yung mga talahib sa gilid ng daan ay para bang biglang gumagalaw. Hindi lang basta-basta galaw. Parang may malakas na hangin na humahawi sa mga ito. Pero alam ko, walang malakas na hangin noon. At pagdating ko sa kubo, binuksan ko agad ang pintuan at isinara ko ito ng sobrang lakas. Halos sumabog ang puso ko noon sa kaba at pagod. Nagising si Papa. Agad siyang napatayo at kinuha niya ang itak. Tinanong niya ako kung anong nangyari, pero hindi ako makasagot. Tumabi lang si Papa sa akin. At pagkatapos ko makapagsalita ng paunti-unti, lumabas siya ng kubo, dala ang itak. Umikot siya at tinignan niya ang buong paligid. Tumagal siya doon ng mga ilang minuto at pagbalik niya, wala daw siyang nakita. Nung gabing yun, hindi na bumalik sa pagtulog si Papa. Binantayan niya ako buong gabi hanggang sa makatulog ako. Hawak-hawak pa rin niya ang itak. Paikot-ikot lang sa loob ng bahay habang binabantayan ako. Kinabukasan, para bang wala pa rin akong lakas makapagkwento kay Papa. Tahimik lang kami habang kumakain ng almusal. At para bang balisa ako, hindi ako makatingin ng matagal kay Papa. Pagkatapos namin kumain, lumabas kami ng kubo. Sumama ako kay Papa papunta sa baryo. At pagdating namin ni Papa doon, pareho kaming pagod. Pero mas nangingibabaw sa amin ang kuryosidad. Tahimik lang kami habang naglalakad sa lumang kalsada. Palapit sa tindahan sa may gitna ng baryo. Doon ay may nakita kaming isang matandang lalaki na nakaupo sa may bangketa. Lumapit si Papa. Magalang siyang nagtanong kung may narinig na ba itong kakaiba tungkol doon sa lupaing binabantayan namin. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng matanda. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtaka. Tumingin lang siya kay Papa. Tumango ng mabagal. Tapos sinabi niyang, maraming tao na daw ang nauna sa amin doon. At wala pa yatang tumagal ng mahigit 3 buwan. Sabi niya, matagal nang napabayaan ang lupaing iyon. Hindi dahil walang gustong maglinis o bantayan. Dahil lagi raw may nangyayaring hindi maipaliwanag. May mga nagsasabi na may kakaibang ingay sa gabi. May mga paulit-ulit na panaginip. At may nararamdamang presensya kapag mag-isa lang. At higit sa lahat, may mga taong nakakita raw ng isang nilalang sa ilalim ng kakwate na yun. Napahawak ako sa bato ko habang nakikinig. Alam kong hindi na kami kailangang kumbinsihin. Yung mismong naranasan ko na ang naging patunay. Hindi na kami nagtagal pa ni Papa. Bumalik kami agad sa kubo, nag-impake, at kinahapunan, umalis na kami pauwi ng Maynila. Pagbalik namin sa lungsod,
doon na lang ipaniliwanag ni Papa sa kaibigan ng lolo ko ang lahat. Hindi na siya nagtaka. Sabi lang niya, ayos lang daw yun. Para bang alam na niya kung ano yung mga nangyayari doon. At mula noon, hindi na bumalik si Papa sa anumang ganong klaseng trabaho. At ako man, habang lumalaki hanggang ngayon, dala ko parati ang karanasang iyon. Ngayon ay 22 anyos na ako, working student at malapit na akong gumraduate. Dito pa rin ako nakatira sa Maynila. Pero kahit napakalayo na ng syudad na ito sa bukid, ay dala ko pa rin ang aral na iniwan ng karanasang kong iyon. Hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas. At minsan, sa mas tahimik na lugar pa nga, may mga nilalang na hindi mo nakikita. Talagang napatunayan ko na may mga bagay sa mundo na ito na mas mabuting igalang na lang kaysa unawain.